Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Marami na naman tayong bibigyan ng reaction video ngayon, mga balita at mga issue na pinag-uusapan dito sa ating bansa, mga tol. Kung naaalala ninyo, 'di ba, nangako ang President Marcos na gagawing world class ang ating sandatahang lakas o AFP. No, ang problema mga kapatid, merong budget cutting, 'di ba? At kinaltasan ang budget ng nasa 15 billion. Ang tanong, paano yun maisasakatuparan at yun nga ba ay maisasakatuparan? Pero bago natin pag-usapan yan mga tol, no, meron muna tayong sisiliping isang mabilis lang na balita mula rito sa UNTV News. No, hindi ko alam mga tol kung joke ba to o alam nyo naman mga kapatid, ang kampo ng Duterte is mahilig sa mga laro, di ba? Mahilig sa mga palaisipan. Pero mga kapatid, eto hindi natin alam kung joke ba to o hindi. Dahil ang balita mga kapatid, no? Si Senator Robin Padilla daw mga kapatid ang patatakbuhin nila bilang presidente sa 2028 kung sakasakaling mai-impeach daw si VP Sara mga kapatid. No, kumbaga, kung hindi pwedeng tumakbo si VP Sara as president, si Senator Robin daw ang patatakbuhin nila mga tol. Kaya nga nagtatanong ako kung ito ba'y joke mga tol? Ito ba'y nagbibiro lang ba si Attorney Panelo? Kasi si Attorney Panelo may sabi nun mga tol no? Oh, sinabi ni dating, ito basahin natin sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na nag-usap na sila ni former President Rodrigo Duterte at plano nilang patakbuhin si Senator Robin Padilla bilang Pangulo sa 2028 kung madidisqualify si Vice President Sara Duterte sakaling matalo sa impeachment trial mga tol. Kasi nga di ba pag na-impeach ka na, hindi ka pwedeng tumakbo bilang presidente. So ang magiging pambato nila mga tol, si Senator Robin. My goodness. Anyway, panoorin natin to. Samahan ninyo ako, panoorin tong balitang to at malaya kayong magbigay ng inyong komento sa ibaba. Alright, so wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na panoorin na natin to mga tol. Naghahanda na ang kampo ng mga Duterte kung sakaling hindi makatatakbo si Vice President Sara Duterte sa halalan sa susunod na taon. Sa isang pahayag, sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Nabasa ko lang saglit mga tala, basahin natin. Nag-usap na kami ni Presidente, PRRD syempre. Pag yan, si VP Sara, pinakulong nyo yan, ang patatakbuhin namin si Robin Padilla. Kumbaga parang mga kapatid, panakot no? Pag yan, si VP Sara, pinakulong nyo, patatakbuhin namin si Robin Padilla. Pag si Robin Padilla, game over, sabing ganun mga tol. Yan ang sabi ni Attorney Salvador Panelo, nako po. Kaya nako, wag ninyong ipapakulong si VP Sara kasi pag talagang game over na. Game over mga tol kapag si Senator Robin ang pinatakbo nila. Nako po, game over talaga. Nag-usap na kami ni Presidente FPRRD. Pag yan, parang to mga tol, warning yan sa inyo. Sa administrasyon, nako po. Pag yan, si VP Sara, pinakulong nyo yan. Ang patatakbuhin namin si Robin Padilla. Pag si Robin Padilla, game over na mga tol. Naku po. Nag-usap na sila ni former President Rodrigo Duterte at plano nilang patakbuhin si Senator Robin Padilla bilang Pangulo sa 2028 kung madidisqualify si Vice President Sara Duterte sakaling matalo sa impeachment trial. Parang hindi ko ma-imagine mga tol, no? Si Senator Robin Padilla gumaganong-ganon. Ito, kayo, kaya may balno ko ngayon, May balbas ako ngayon, Gumaganong-ganon, no? Tapos nagsusuklay pa, ganyan, no? Tapos president, mga tol, no? President, no? Tapos, pag may lumipad na, US Air Force, dahil binabantayan yung West Philippine Sea sa mga China Coast Guard, magagalit. Bakit may Bakit may lumilipad na dyan? US Air Force. Hindi ba tayo masyadong humahakbang niyan paabante at Coast Guard lang naman yun? Ba't natin tatapatan ng Air Force? Naalala ninyo yun mga tol, yung sagutan nila ni Batumbakal? Diba? Naku po. Tuloy natin to. Tiwala si Panelo na malaki ang tsansa
na manalo ni Senator Padilla Naku po. kung itong ipapalit nila kay BP Sara. Malaki ang tsansa mga tol. Sabing gano'n ni Panelo, tiwalang-tiwala siya. Pag si Robin Padilla, game over na. Anya, nakausap na niya si Senator Padilla tungkol dito at speechless umano ang senador sa Speechless. plano ng kanyang partido. Anyway, mga kapatid, yan ay isang mabilis na balita lang. Hindi natin alam mga tol kung tayo'y nilalaro lang ba nila o seryoso si Attorney Panelo rito sa kanyang pahayag. Anyway, mga kapatid, iwan ko sa inyo yan. Ano masasabi nyo doon mga tol? Tuloy natin to. Ito naman mula sa GMA Integrated. Ito mga tol pangako ni PBBM na gagawing world class ang AFP, no? Siniguro niya yan mga tol sa kabila ng 15 billion pesos cut, no, sa modernization. Yan ang problema, lagi na nga nating sinasabi, di ba? Bakit kinakaltasan, bakit tinatapyasan ng budget ang modernization, lalong-lalo na ngayon na kailangan ng ating mga kasundaluhan na makapaghanda dahil lalong tumitindi ngayon ang banta ng sa seguridad natin, external threat mga tol mula sa mga mananakop na bansa. Yan panoorin na lamang natin to mula sa GMA. Siniguro sa AFP ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na kakayanin ang kanilang modernization program sa kabila ng budget cut. Ipinangako pa naman ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing world-class ang sandatahang lakas. Tandaan natin mga tol yung ibang mga bansa o partikular yung bansang gustong sumakop o umaangkin sa ating soberanya ay bilyon-bilyong dolyares mga tol ang kanilang pondo para sa kanilang sandatahan. Sila nga ang may pinakamalaking naval sa buong mundo mga tol, naungusan pa nila ang Amerika. Tapos tayo gagawing world class pero tinapyasan ng ating budget, ng ating sandatahang lakas mga tol, no? Tuloy natin to. Cut. Ipinangako pa naman ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing world class ang sandatahang lakas. Nakatutok si Chino Gaston. Sa gitna ng mga hamon sa teritoryo at seguridad ng bansa, kasama pa ang sari-saring kalamidad. May binitawang pangako ang Pangulo sa harap ng higit 600 graduates ng Officer Candidate School ng Armed Forces of the Philippines. To all the members of the AFP, be assured that this administration remains committed to transforming our AFP into a world-class force that is a source of national pride and national security. Para sa isang sandatahang lakas na world class, hindi lang daw military equipment ang bibigyang prioridad, kundi ang sapat na pagsasanay kung paano ito gagamitin. Yeah. We will modernize your equipment, enhance your training programs, ensure that you are equipped to face challenges not just of today, but also of the future. Kasi alam nyo mga tol, napakadali lang magbitaw ng salita na gagawin nating world class. Diba? Kayo magiging modern ang inyong mga sandata, ang inyong mga kagamitan. Magkakaroon kayo ng napakaraming ganyan mga tol. Pero syempre, lahat ng yan ay makikita mo agad-agad, no? Sa kung ano ba yung nagiging aksyon, nagiging suporta ng gobyerno, paano magiging world class mga tol ang ating sandatahan kung yung budget bukod sa kulang na nga tinapyasan pa, di ba? Kasi kailangan mga kapatid para maging world class ka dapat yung mga sandatahan mo, mga equipped ka dapat na mga modern equipment, assets, mga tol na pwedeng makipagtapatan sa iba't ibang mga bansa na talagang patuloy ang pag-usad ng kanilang sandatahan, di ba? Tulad nga nung sinabi natin kanina, bilyon-bilyong dolyares ang budget ng ibang mga bansa, mga tol, para sa kanilang mga sundalo, sa kanilang mga militar. Di ba? Kung sa atin, bukod sa kulang na nga, tinapyasan pa, paano tayo magiging world class? Pero tulad nga nung sinabi natin nung nakaraan, sana yan ay maisakatuparan ni PBBM sa kanyang termino.
Kasi kung magiging sino kaya ang papalit na presidente sa kanya sa 2028? Sabi ni Attorney Panelo, game over na daw pag si Robin ang pinatakbo nila eh. No, so sana suportahan 'to ni no? Ni Senator Robin pag siya naging presidente, mga tol, no? Because together, we build an AFP that will stand as a beacon of strength, of alliance, resilience, and technological excellence. Patuloy ang pagdating ng mga military equipment sa ilalim ng AFP Modernization Program. Ngayong taon, dumating ang BrahMos supersonic cruise missiles ng Philippine Marines galing India. At ngayong linggo, We saw the arrival of another batch of 5 Black Hawk helicopters, Yan, panibago. which is the second batch of the 32 Black Hawk helicopters that we are acquiring under the Horizon 2 of the modernization program. ang Philippine Navy, 2 pang warship at 6 na offshore patrol vessels ang gustong bilhin para palakasin ang pagbabantay sa exclusive economic zone ng bansa. We have the Horizon 3, almost $35 billion. Hindi ito one-shot deal. This is a continuing effort na may mga midway checks tayo rito to see where we are at kung kailangan pa na i-improve pa ito, more will be added. And I would say that we are on track to hit our targets. Pero maapektuhan ba ng paghihigpit ng sinturon ng gobyerno ang pagbili ng military equipment para sa depensa ng bansa? Sa ilalim ng 2025 budget ng Department of National Defense, binawasan ng 15 billion pesos ang 50 billion pesos para sa AFP Modernization Program. We were assured by Babawas kasi mga tol, ang dami na idagdag, di ba? Biglang nagkaroon ng akap ngayon na wala namang ganun dati. the other government agencies that we can pursue with the modernization program. It's a matter of project management. It's execution, and then funding will really will flow. But we have assurance from Congress that we will continue to support the modernization program. Sumasa ilalim na sa bidding ang pagbili ng 40 multi-role fighter jets sa halagang 400 billion pesos na inaprubahan ng Pangulo noong Agosto. Good. Nasa wishlist din ng AFP ang karagdagang mid-range missiles gaya ng mga MRC missiles ng US na Wishlist. nakadeploy ngayon sa Northern Luzon. Para sa GMA Nasa wishlist ng AFP, no? Sana maisakatuparan yan at sana ay matupad nga naman talaga, mga tol. Kasi kailangan talaga ng ating sandatahang lakas, mga tol, ng kagamitan nila, 'di ba? Para hindi yung tipong katawan nila yung isusugod natin doon, natin. Kailangan talaga meron silang kagamitan para meron silang pampalag, meron silang pangdepensa na matindi, hindi yung tipong talagang kawawa tayo, mga tol. No? Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa mga balitang napanood natin? Pwede kang magbigay ng komentaryo, pwede kang magbigay ng iyong saloobin sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli, mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.